Major Ines. Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Good afternoon, sir. Ako po si Daniela at saka si Jordan po. Yes, Ma'am Daniela, Sir Jordan, isang mapagpalat kalmadong hapon po sa inyo. Ganun din po sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa ngayon. Opo, good afternoon, sir. Sir, kamustahin lang namin yung kasalukuyang status po doon sa kaso ng dalawang baguhang polis na nasangkot po sa nag-viral. Meron ba tayong copy niyan? Nag-viral po na alitan sa kalsada doon po sa Ermita, Manila. Ano na po, sa huling ulat kasi, sir, tinanggal na sila sa pwesto nila. Ano naman po yung mga susunod na gagawin o hakbang na gagawin ng MPD o ng pulisya kaugnay po dun sa kanilang suspensyon? Ano po, nasa admin and accounting section po sila ng Ermita Police Station. Tama po kayo doon, narilig po sila sa kanilang post at mag-undergo na tigisa na po yung ating tinatawag nating admin proceeding nila doon po sa aspetong administratibo. Nangyari po yung insidente na yan, base po sa nakuha nating informasyon, ito po yung nangyari nung Sunday, ng alauna po ng hapon, kung saan nga nakita po natin sa video kung ano po yung nangyari. At pinalulungkot po namin ito dahil sabi ko nga, hindi po ito sumasaklaw sa kabuuan ng inyong Manila Police District sa mga pulis Maynila. Marami po tayong magagandang accomplishment dito at maraming pulis po na gumagawa ng tama. At kinalulungkot natin dito dahil itong dalawa nating patrollers na ito ay nagawa nilang pagsinungalingan yung kanilang station commander. At sabi nga yun ang isa sa mga hindi natin katanggap-tanggap. Kaugnay naman po ng pangyayaring yun, Major Ines po. Nakita po natin meron pong dashcam or CCTV po yung sa sasakyan meron po. daw pong yung CCTV nakahinto footage nung nasa unahan yung patrol car. Kung nagkaroon po ng investigasyon ng ating pulisya po, ano po yung naging resulta po ng pagsuri natin? Meron na po ba dun sa CCTV po? Ang nakita lang natin doon na huminto sila doon at nagpo sila ng pagkantala ng daloy ng trapiko doon. Unang-una, ay hayagan na makikita natin may paglibag talaga sila sa batas trapiko. At nakita din natin doon sa viral video na yun na kahit na naka-red, tumawid sila. So, alam natin na yun ay paglabag sa batas trapiko. Ang batas ay para sa lahat at hindi ito mamimili kung sino man ang lalabag dito. Dapat ipatupad natin ang batas nang wala tayong tinitilingan. Doon pa lang kita na natin na may paglibag sila. Ang hindi ang tanggap dito, nagawa din yung pagsinungalingan ng station commander at yun ang hindi katanggap-tanggap doon. Unat ko ng pagkakamali dahil sabihin na natin na nadala sila ng kanilang damdamin kung na-open sila doon sa motorista na nakaalita nila doon, hindi dapat pumantong sa ganito. At kung meron ka nagawang pagkakamali, be man enough, tanggapin mo yung pagkakamali mo at you suffer the consequence. Pero yung ganitong nangyari na sinabi nila walang nagkaroon ng diferensya yung ating ubilga, yung pala, hindi pala nangyari yun. Nalalagay ngayon na rin sa alanganin at sabi nga, malaking dagok ito sa aming pamunuan. Oo, sir, kasi nasabi rin na nagkaroon ng mechanical trouble daw yung sasakyan. O ganito na, sir, bukod po, di ba nandun na sila, meron nang silang parang hinaharap na administrative case. Bukod dun, sir, ano pa kaya yung mga karagdagang aksyon mula po sa pulisya o MPD? Tulad po, meron po bang magkakaroon po ba sila ng mga retraining o pagdidisiplina? Ano po kaya yung mga yun, sir? Ongoing pa yung ating kinakandak na admin proceeding, tinitingnan yung gravity ng kanilang nagawa. At sabi, makakaasa na walang pagtatakip dito, walang pagtuloy. Zero tolerance tayo pagdating sa mga ganito. Kung ano yung parampatang dapat ipato sa kanila, dapat nila itong matanggap. At masa kayo, sabi nga natin na wala sabi at zero tolerance tayo pagdating sa ganito. Pag nagkamali sila, dapat nilang panagutan. Kaugnay naman po ng insidente na po yun, na sangkot po yung dalawang pulis. Ano po kayang mga hakbang po ng MPD po yung ang magagawa po upang maiwasan po yung mga ganong insidente sa hinaharap po, lalo na sa mga baguhang pulis na maaring wala pang sapat na karanasan sa mga ganitong sitwasyon po? Unang-una, Sir Jordan, hindi po tayo nagkulang dun sa mga paalala natin. Marami tayong ginagawa ditong iba't ibang pamamaraan. Unang-una, katulad ng ating ginagawang talk to men, meron tayong information and continuous education. Palagi natin pinapaalala.
Pero ganun pa man, dito sa mga pulis natin na ito na hindi nila napigilan yung kanilang tinatawag nating ego o yung pride nila at nauwi ito sa ganitong bagay. Sabi nga natin, yun ang palagi nating paalala, dapat mataas yung ating tolerance. Sabi nga natin, hindi dapat mapigtal yung ating pisi ng puntitimpi. At dahil sa mga ganitong pagkakataon, hindi nila napigilan yung kanilang emosyon, nakita nila yung ganito, ito naging kahihinatnan. At mabigat pa nito, naging malala pa yun dahil nagsinungaling sila. At dahil doon, mas sa mas mabigat na kaparusahan sa level ng administratibo. Oo, noon pa man, no, si PNP Chief Melencio Nartates, talagang binibigyan din niya ang zero tolerance policy para sa pulisya laban sa kung anumang uri ng pagsisinungaling nga raw ho at pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil dyan, Major, huling mensahe na lang po mula sa MPD para sa publiko tungkol ho sa sitwasyon at kung paano nila tinatrato yung mga ganitong uri ng insidente. Yes, Ma'am Daniela, Sir Jordan, ang pulis niyo po ay nag-i-exist at dinesign para gumawa po ng tama. Kung sakali pong makakagawa tayo ng hindi tama at hindi akma at labag sa batas, dapat po talaga tayong kondinahin. At gusto po nating ipaalala, ito yung sumasakla o yung kabuuan po ng Manila Police District, yung mga Manila's Finest, hindi po ito sumasalamin. Ito po ay sabi nga, individual action ng dalawang pulis na ito. At makapaasa kayo, meron tayong tinatawag na reward and punishment. Pag gumawa ka ng maganda, bibigyan ka ng karampatang pagkilala. Pero pag gumawa ka naman ng paglabag at hindi ka tumalima doon sa sinasaad ng batas, mananagot ka at pananagutin ka namin. Ayun, maraming salamat po, Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Major, anuin ka namin tawag-tawagan ka namin. Anuin ka pa namin, istorbohin ka pa namin para sa updates tungkol sa insidente. Yes, Ma'am Daniela, Sir Jordan, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon, may bigay mga rito informasyon. Sa ngalan ng aming PNP, aming Regional Director ng NCRPO, at ang aming District Director, ang aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Nakakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para po sa Manila. Sa kalmadong hapon po. Yun, inyo pong napakinggan si Police Major Philip Ines mula sa Manila Police District. Maraming salamat po.